Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, signs or cross watchers, welcome po dito sa reading ninyo. Or kahit na anong sign ninyo, kung gusto nyo manood sa reading ni Cancer, you are all welcome as long as gusto nyo manood. Kung nakaka-relate naman kayo, yan. Lumagpas man yung mga petsa na yan, itong reading ko naman na ito ay timeless, kahit kailan makarating sa iyo. Don't forget to subscribe, follow, pa-like, pa-leave ng like, pa-comment, pa-share. Kung gusto nyo maka-avail ng exclusive perks sa akin, dumiretso kayo, one and only official. Purple Teen FB page, Meta Verified, may check sa dulo. Kayo po mismo ang mag-message, mag-inquire sa akin. Pag-ingat sa mga fake na nag-a-add friend na gumagaya sa akin or mauunang mag-message. Hindi po ako yun, ha? Yellow-footed rock wallaby. Stability. Wow, Cancer. Merong stability. Wombat. Inner child. So, minsan kailangan din i-nurture natin yung inner child natin eh. Wedge-tailed eagle. Higher realms. Wow! Wow, wow, wow. Mukhang mamamayagpag ka. Mukhang merong mga higher realms. Merong leveling up akong nasisense. And at the same time, nandyan din ang stability card. Inner child is about healing or acknowledging kung anong tong mga yung inner child mo sa ngayon. Okay, maybe may kinalaman sa self-love, self-care. Pagbigyan mo yung sarili mo, yung inner child mo. No? So, ang feeling ko nga, merong mga magagandang bagay. Maaaring maging stable ang career, finances, negosyo, or relationship. Nandyan yung parang magkakaroon ng to the next level ka. Pwedeng ito ay improvement or increase sa sales. Kung may negosyo ka or sa salary. Or pag-i-improve ng antas ng pamumuhay mo, pag-i-improve ng level ng ng position mo sa trabaho. Pwede rin namang ito ay upgrade like from renting a house to buying or moving into your own house. Pwede rin naman itong from entry level to supervisor to manager. Pwede rin naman ito from magkaibigan and into jowa, no? Kasi meron akong nakikitang pag-i-improve ng quality ng ng kalagayan sitwasyon mo eh. So, maganda 'yan, magandang mga senyales 'yan, especially yung stability, no? Another thing about the Wombat card, Cancer, no, this card is reminding you na i-embrace mo yung inner child mo or mag-reconnect ka. Excuse me. Wala na po kasi akong boses. Mag-reconnect ka sa iyong inner child. No? Play, have fun. Kung kinakailangan mo mag-slow down, kinakailangan mo mag-relax, no? Pero parang ang nire-remind ka pa rin dito na have fun, but be safe, and stay grounded pa rin. Sinasabi rin dito na huwag kang mag-give up, magkaroon ka ng patience and trust the process. Yun yung key to success and stability. As an advice, sinasabi rito na magtiwala ka sa sarili mo at huwag ka basta-basta mag-give up.
Kumonek ka sa iyong mga talents, strengths, and wisdom. Yung isa pa yun. Ano pa? Andito rin yung creativity. Paano mo i-express yung sarili mo para maintindihan ka, no? In addition dito sa iyong wedge-tailed eagle, parang in-encourage ka nito na i-elevate mo palalo yung sarili mo, Cancer. Kumbaga, kung mag-set ka ng standards, ano man yung mga gusto mong marating na yan, kumbaga, yung iba, pwedeng pagkakaroon nito ng ng mataas na standards or mataas yung pangarap ninyo eh. Pero kasi pag nakita mo yung eagle na yan, nafe-feel ko dyan is success. Wala namang imposible kahit gaano kataas yung pangarap mo, 'di ba? Nasa sa mo 'yun eh, nasa sa faith mo, determination mo kung paano mo ma-achieve 'yun eh. Basta bang feeling ko dito parang ang sinasabi na encourage ka to aim higher. Yan. Kung about standards mo yan, taasan mo yung standards mo. Wag mong i-lower yung mga standards mo. Wag mong i-sacrifice yung mga standards mo. Ayun, sa pa yun, hindi dapat mababa yung tingin mo sa sarili mo, sa pa yun. Kasi doon manggagaling yung power eh, para ma-achieve mo yung success or yung mataas na pangarap mo yan, goal mo na yan. Kasi 'di ba kung mababa tingin mo sa sarili mo, 'di ba? Paano 'yun? Sa goal mo, pangarap mo or sa love life mo, hindi maganda 'yun ah. Siyempre kung ano yung mababa yung tingin mo sa sarili mo, yun din yung treatment na makukuha mo sa mga tao na papatol sa iyo, 'di ba? So, Cancer, meron kang justice which is Libra energy. Meron din namang Virgo or Cancer energy, pero kahit na anong sign pa 'yan. Wow! Justice card, kung ano yung deserve mo. Don't settle for less. Yun yung sinasabi ni Higher Realm. Sabi ko nga, wag ibaba yung standards mo. Ayan o. Doon ka sa kung ano yung deserve mo, Cancer. Okay? O halimbawa, sa trabaho yan, offer nila sa'yo, binabarat ka. O kaya sa paninda mo. Diba? Siyempre, alam mo yung kalidad mo. Alam mo yung quality ng trabaho mo, yung expertise mo, yung experience mo, or alam mo yung kalidad ng produkto mo, ng serbisyo mo, bakit mo hayaang baratin ka? O kung sa love life yan, hayaan mo lang na mababa lang yung treatment sa'yo. Diba? Huwag kang mag-settle for less, yan yun. In general, pati sa love life mo. Doon ka sa kung ano yung deserve mo. Kung hindi yan yung tao ngayon sa harapan mo, well, meron pa namang ibang person siguro. Meron pa namang ibang pagkakataon. Di ba? Yun eh. Sabi ko nga, aim high eh. Wag ibaba eh. Wag ibaba yung price tag ninyo eh. Or yung tingin nyo sa sarili nyo, treatment nyo sa sarili nyo eh. Kasi kung ano yung level ng tingin mo sa sarili mo na gano'n, yun din yung treatment na makukuha mo, di ba? Sinabi ko nga yan.
Uy, may dalawang queen dito. I-look up nyo na lang online kung anong ibig sabihin ng dalawang queen sa tarot cards kasi hindi ko alam. Ang ibig lang sabihin nito, strong feminine energy, pwedeng girl power, pwedeng friend, pwedeng magkapatid, magnanay, malakas na energy ng feminine. Pwedeng ano mo yan, kakampi mo yan, or pwede ring rival mo. Oh, baka BFF mo, kasangga mo, alam mo yon, or person na sinusuportahan ninyo isa't isa. Oh. Meron ding energy ng someone younger dito kung meron mang mas bata dito sa age. O pwedeng merong mag-ina, mag-ate, mag-tita. Alam mo yun? Yan yung energy. Actually, page is about messages. So, pwedeng ito na yung hinihintay mong confirmation, email, phone call, or mensahe coming from someone or coming sa job application, etc. Page is also an opportunity pagdating sa money, sa business, sa career, nandun yung opportunity. Kung ano't ano man tong justice card na ito, maaring good karma ito, maaring magagandang results. Basta nakikita ko dyan kung, di ba, what you sow is what you reap, yun naman yung justice card. So, kung anong itinanim mo, most likely, yun yung makukuha mo. Kung ano yung treatment na binigay mo, maaaring yun din yung ma-receive mo. Di ba? So, sa tingin ko dito, ano't ano man ang kalabasan nito, magiging patas lang yan. Kasi upright naman yung justice card. No? Nararapat lamang yan. Pwede rin namang merong decision dito, pero pwede rin namang may mga legal matters is nandyan si Justice. Pwedeng legal advice, pwedeng pamamagitan between dalawang partido or dalawang tao na halimbawa, ikaw yung referee or ikaw yung judge. No? Justice card is pagiging fair, hindi pagiging biased, ha? So, make sure na timbangin mo both sides, pakinggan mo muna yung both sides bago ka magbigay ng judgment, decision. Okay? Minsan, justice is about consequences, punishments, no? Depende na lang. Use your intuition, by the way, with the High Priestess. Meron din ditong pag-evolve ng kamalayan, ng wisdom. Meron ditong taong mataas ang standards niya. Meron ditong taong mataas ang expectations or mataas ang intuition. Kasi priestess yan eh. So, ano't ano man, nakikita ko Cancer, maaari may dalawang paths na mag-open sa'yo with the Chariot. Maaari may dalawang options o opportunities ka or pwedeng tahakin dyan. So, ang ano dito is ano yung determination mo. Kung ipagpapatuloy mo ito, maaaring maging successful yung destination or outcome neto since Chariot is about reaching your destination goal or successful outcome, So, ano man yung path na piliin mo dyan, choose wisely, maging fair. Pero, yun na nga, sabi ko nga, kahit naman alin ang piliin mo dito, ang importante rito yung determinasyon mo na mag-push forward, na ituloy-tuloy hanggang ma-reach mo yung goal mo na yan or destination mo na yan, Cancer. Okay, kung relationship to, meron ditong something na magpapatuloy pa, magko-continue pa with the Chariot card. Nakikita ko naman na kung meron man kayong mga conflict, problema, pwedeng dadaan sa legal process yan. Pwedeng meron ding something na kailangan pagdesisyonan, pag-isipan ng mabuti, ayan. Pakinggan nyo yung isa't isa, both sides.
Make sure na hindi kayo nagiging unfair sa isa't isa. Make sure na equal yung treatment. Harapin yung dapat harapin with the Queen of Swords. Kung meron mang kailangan prangkahin, diretsahin, or putulin dito, i-cut off, putulin na. Kung mga situations to, harapin mo yung situation ng buong tapang. Kailangan ng diplomacy, kailangan ng maayos na communication. Huwag kang mawalan ng confidence, huwag mo i-lower yung standards mo, huwag mo ibaba yung tingin mo sa sarili mo. Ayan yung Queen of Wands. I-embrace mo yung mga magagandang qualities mo. Yun yung gamitin mong power para ma-achieve mo yung goal mo. Nakaka-sense ako dito ng attraction with the Queen of Wands, no? Siguro makaka-attract ka ng opportunities or makaka-attract ka ng love, friendship, etc. or stability. Hermit card, nakikita ko yung iba dito, pwedeng may pag-walk away, pag-disconnect, pagka-cut off. Pwede rin may pagpa-part ng ways dito, by the way, kasi chariot dalawang maaring, dalawang sphinxes kasi yun Pwede rin. Owl, good advice from a wise person, yun yung High Priestess. Kung sino man yung tao na yun na wise, mataas ang intuition. Yan. Kaya kung yan yung mag-a-advise sa'yo, or pwede rin namang ikaw yung mag-a-advise, o pwedeng legal advice, professional advice, medical advice, whatever advice yan, na maaaring makatulong sa situation mo. O merong money path, kasi nga may stability, may success. O basta patas, malinis na paraan, justice card, makaka-attract ka ng abundance, success, stability. Mahanap mo yung magandang source ng pera, income. O, merong mga hidden or secrets na maaaring ikapahamak mo dito. Ayan yung hidden Secrets, High Priestess, lumitaw din, no? At meron ditong born February, may mga dito May water. Hindi. Si lang pala, si Cancer, hindi yun Feb pinanganak. So, pwedeng you're dealing with someone born February, or pwedeng yung ibang bagay dito nagsimula na nung February or magtatapos ng February next year, or pwedeng related dito. Shrewdness and resourcefulness, especially in business. Maging wise, maging madiskarte, kaya mahanap mo yung money path. Ayan, kung magiging wise ka, madiskarte ka, mahanap mo talaga yung money path. May wise na naman, O baka yun, financial advice. Kung sino man niya magaling sa negosyo, sa financial, baka makatulong sa'yo yung payo niyang tao na yan. No, mayaring may mga transactions dito, no? At merong magagandang pagbabago, caterpillar.